Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all. And at this time, at this juncture, we would like to honor our subscribers. They are now 6,329 subscribers. Okay, so konti na lang guys. We will be reaching the 6,400 mark. I really appreciate it. And again, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. God bless you all. Thank you so much. Okay, so ang ano po natin ngayon ang topic po natin today ay with regards to yung ano natin, no, yung uh, political survey na senatorial, no? Okay? So i-share ko lang po ito para you can be able to see it, no? Ayan, okay? Sa photos. Kickback, yeah, syempre, kita na, no? So, thank you so much. Okay, anuhin po natin, no? Umpisahan po natin dito, no? Um, okay, pakita ko lang po. Ayan, umpisahan po natin dyan, no? Okay, sa baba, no? May, ano to, maraming mga pangalan na lumutang dyan, no? Yung mga last surveys, wala pa yung mga yan. Pero this time around, nandiyan na yan. Okay, so isa-isahin natin the usual thing that we were doing in the past. Okay? So, una natin, number one, no? Ay, sorry, not number one, sa baba, baba tayo mag-start. Okay, and then, I'll be telling you their background, and of course, no, kung ano yung mga personalities nila. No? Let us save a coffee first. Okay. Okay, yung nasa huli po ay si Abby Binay. Okay? Kung hindi niyo po kilala si Abby Binay, pero kilala yung Binay na apelido, yes, indeed, no? Sister po ito ni Nancy Binay, no? Senator Nancy Binay. Okay, si Abby Binay ay anak po ni dating Vice President Jojo Binay. Okay, ng Makati. Yes, indeed. Si Abby Binay po ay isang mayor ng Makati City, incumbent. Pero last term na po niya sa Makati. Kaya tingin ko, pinapalutang yung pangalan na yan para makita kung saan siya tatakbo. Okay? Si Abby Binay. Si Abby Binay po ay napabalitang tatakbo din sa Taguig. No? Hintayin natin hanggang March or April para kung tatakbo siya o hindi. May big announcement yan, katulad ng sa Caloocan City. May announcement si Trillanes din. Okay, si Abby Binay pwede tumakbo bilang Taguig Mayor, no? Pwede tumakbong congresswoman yan. Pwedeng hindi na siya tumakbo, pero ito ay isa sa mga options niya ang tumakbo sa Senado dahil ang kanyang kapatid ay not magre-retiro but last term na niya, pwedeng tumakbo naman ito sa pagka-mayor or sa pagka-congresswoman diyan sa Makati City. Okay? Ito. Ito naman, ang incumbent natin, no, si Lito Lapid, no? Siya ay incumbent senator, ngunit medyo tahimik ngayon at nag-iingay bilang kasama, no, sa mga pelikula, sa mga series ni Coco Martin, no? Okay, si Lito Lapid ay taga Pampanga, naging governor yan, okay? Naging governor yan, naging tumakbo bilang mayor ng Porac, natalo yan. Okay? Di ko alam kung meron yatang isang instance na tumakbo siya bilang senador, natalo din siya. Pero anyhow, ano po yan si Lito Lapid, no? Matagal na rin pong naging senador yan, no? I believe siya po ang may akda ng seatbelt law, no? Na talagang napapakinabangan naman natin over the years and until now napapakinabangan natin. Okay? Ang susunod po dyan ay si Willie Revillame. Si Willie Revillame po ay isang artista, isang TV host. Okay? Talagang yumaman naman po yan. Napakaganda ng mga programa niya. Nagbibigay ng jacket, nagbibigay ng mga cash prizes, nagbibigay ng pag-asa, okay, sa mga televiewers. Okay? Pero ito, this is a different game, Mr. Willie Revillame. Last time around, nung kay presidente pa siya noon. Sobrang lakas ng panalo mo noon kasi nga back up ka ng isang presidente
Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayon, ibang panahon na ito, no? Si Willie Revillame, last time around po noong 2022, hinikayat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumakbo bilang senador. Ngunit umayaw siya. Ang sabi niya sa programa, hindi niya alam ito. Hindi siya handa. Okay? So ibig sabihin ba, nung in-announce mo nung nung programa or nung nag-rally, no, sa Davao City, nung sinabi mo handa ka na, nag-aral ka ba mula noong 2022 until now? 2 years lang yun, ha? 2 years nag-aral ka ba? Nagpunta ka ba ng UP? Nag-refreshers course ka ba? Etc. Mukhang hindi naman yata. Okay? Ang susunod yan, number 12 to 17, 23.5% ay si Dr. Willie Ong. No? Kilala naman po natin si Dr. Willie Ong, isang YouTuber. Sana naman lahat ng mga subscribers ni Dr. Willie Ong ay mapunta sa atin or dalawin ang ating channel. De, biro lang po. Okay, so Dr. Willie Ong, okay, alam naman natin, tumakbo bilang Vice President, no, ni Isko Moreno yan, katandem ni Isko Moreno yan, no? Wala si Isko Moreno dito sa listahan, no? Si Dr. Willie Ong, Vice President ni Isko Moreno. Ngunit, no, sa kasawiang palad, si Willie Ong at si Isko Moreno ay parehas na natalo nung nakaraang eleksyon. Alam naman po natin, ang nanalo dyan ay si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte. Okay? So this time around kaya, manalo din yan. Si Doc Willie Ong ay tumakbo na bilang senador twice na yata, no, ng mga nakaraang eleksyon. Ngunit natalo po siya nung Vice President, natalo din. Okay? Next po natin ang ating dating Vice President, 12 to 17 din po yan, no? Ang ating Vice President Leni Robredo, no, taga Bicol po yan, naging congresswoman, anak po yan ng dating yumaong Jessie Robredo. Okay? Leni Robredo, taga Bicol, naging congresswoman, no, naging vice president natin. Close fight sila ni Bongbong Marcos noong 2016. Tumakbo bilang presidente ng Pilipinas noong 2022. Ngunit natalo kay Bongbong Marcos. Ulitin natin yan, ha, natalo kay Bongbong Marcos. Okay? Ang susunod naman natin ay si Kiko Pangilinan, 12 to 17. Okay? Naging konsehal ito, ha. Naging konsehal po si Kiko Pangilinan ng Quezon City na para naging Young Councilors League, no? Naging member siya ng Young Councilors League o naging presidente, ha? Tapos si Kiko Pangilinan po ay naging dating senador. Actually, na-meet ko na po ito si Kiko Pangilinan, professor po ng isang ating kaibigan sa Ateneo, at si Kiko Pangilinan po ay naimbitahan natin nung naging presidente po tayo ng Rotary Club dyan sa Quezon City. Alright, sige, maraming salamat po, ano, Senador Kiko Pangilinan, tumakbo bilang Vice President, ngunit natalo din po. Parehas po sila ni Leni Robredo, Willie Ong, at saka ni Isko Moreno. Okay, ang next po natin, 10 to 11 din. 10 to 11, sorry, 29.9%. Ang dating Senador Ping Lacson, no? Natalo din po yan bilang Presidente ng Pilipinas. Ping Lacson. Okay, si Ping Lacson po ay dating PNP chief. Ito po, meron po nag-comment sa atin, no? Kasi kinumpara natin yung comment ni Ping Lacson at saka Trillanes. Sabi ni Ping Lacson, ay sabi nung isang nag-comment ay ating subscriber or viewer, ay Ping Lacson is not a lawyer. Yes, indeed, he was a PNP chief, but he is not a lawyer. The investigation is different from court proceedings. That is true also. Okay? Yeah, si Ping Lacson. Alright? 10 to 11. No? So, guys, ang ano dito, sorry. May nakalagtaan tayo. 10 to 11 din. Si Congressman Paulo Pulong Duterte, 26.8%. No? Si Pulong Duterte ay taga Davao. No? Dating Vice Mayor din po ito ng Davao. Okay? Anak po to ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ito wala pa pong ang mga Duterte, ang maganda po sa kanila, wala pa pong talo, no? Kahit sa national election, local election, wala silang talo, no? Tingnan mo si Sara Duterte, Rodrigo Roa Duterte, Baste Duterte, at saka si Paolo Pulong Duterte. Hindi natin alam kung ngayon ay pwede siyang manalo. Matapang nga tao, i-attack po. Okay? Aputo lang, ano tawag yun? Aputol ang paa, hindi atakbo. Aputol ang kamay, hindi atakbo. Aputol, tutut, atakbo abilis.
Okay, joke lang. Okay, ang next po natin, 6 to 9. Ito po yung mga pwede nang manalo, no? Yung mga ganyan, 6 to 9. Pwede na po manalo yan kung ngayon po ang eleksyon, no? Pero sinasabi ko nga, matagal pa po ang eleksyon. Okay? Ayan, si Bongo, no? 32.7%, 6 to 9 ang ranking niya, no? Si Bongo po ay dating special assistant to the president. Tahimik po yan in the past. Tahimik talaga yan until now naman din, di ba? Makikita mo din naman ang kanyang personality. Kaya lang, si Bongo po ay isang, ang tawag yun? Special assistant of president. Nanalo po yan bilang presidente, bilang senador ng bayan noong 2019, no? Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ngayon, meron medyo mababa, no? Si Bongo ay medyo mataas yan, no? Talagang mataas talaga yan, no? Pero anyhow, 32.7% is not bad, no? Kung dito sa survey na ito, no? Dati rin gusto tumakbo bilang presidente o vice-presidente ng Pilipinas. Ngunit, ano po, no? Presidente ng Pilipinas, ngunit hindi po yan natuloy, no? Parang nilalaro nila ang bansa noong 2022. Okay? Sige po. Alright, ang susunod po dyan ay si Manny Pacquiao. No? Si dating Senador Manny Pacquiao, isang boksingero. Okay? Manny Pacquiao, naging senador, tumakbo bilang mayor ng General Santos City, ngunit natalo ni Custodio. Alright? Tapos tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit natalo, okay, ni Bongbong Marcos. No? Pero recently, kasama rin ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Okay, hindi natin alam. Baka naman talagang i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos si Manny Pacquiao. Alright, ang susunod po natin ay si Pia Cayetano, no, dating naging congresswoman ng Taguig City. Okay, Pia Cayetano naging yan, ngayon ay incumbent senator yan. Alright, kapatid yan ni Alan Peter Cayetano na inelect ng taong bayan nung nakaraang eleksyon lang, 2022 bilang senador. Okay, so yan po, 34.6%, 6 to 9. Tingin ko, pwede na rin manalo ito si Pia Cayetano. Okay? Alright, si Bong Revilla, no? Medyo mataas na. Tumataas na ito si parang Bong Revilla. Okay, 34.8%, 6 to 9. Dati pong naging governor niyan ng Cavite City. Alright, naging senador ng matagal na panahon. Okay, muntik na po makonvict yan pero hindi po na-convict, no, sa mga kaso niya, no, with regards to yung PDAF, no? Yung ano, ang tawag doon, yung parang para per barrel, kumbaga, no? Pero na-quit naman siya, okay? Ayun po ang maganda doon, no? Ang next po diyan ay si Bato de la Rosa, no? Naging katulad po ni Ting Lacson, naging PNP chief din po yan sa panahon ni De La Rosa. Bagay po, ano, si Ping Lacson po ay naging PNP chief ni Erap Estrada. Ngunit tumalikod din po yan kay Erap Estrada. Si Bato de la Rosa ay hindi tumalikod pero may mga statements na parang against, no? Against din or hindi tumutugma sa statement ni Kung Duterte. Okay, Rodrigo Roa Duterte. Okay, si Bato de la Rosa. Kasama din po yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakasuhan sa International Criminal Court. Si Bato de la Rosa ngayon ay senador at magre-re-elect bilang senador. Tingnan natin, medyo mataas. 45, mataas po yan. Okay, ang susunod po ay si Amy Marcos. Si Amy Marcos ay dating naging governor, naging congresswoman. Okay, kalaban po yan ni Parillas, no? Ayan. Okay, uh, si Amy Marcos ay isang kapatid ni Bongbong Marcos. Okay? Kaya yan po ang pangalan, firstborn ni McCoy at saka ni Imelda, no? Pero may mga chismis na hindi daw anak, no, allegedly, ni dating Pangulong Marcos, kay ni Marcos. Kaya DNA lang po makakapagsabi niyan. Hindi rin po sa buka o sa something gano'n, no? Okay? So, para inuugnay si Imelda Marcos kay Lacson. Si Lacson po ay hindi si Senador Lacson, kundi si Lacson na mayor ng Maynila. Okay, sige po. Chismis lang po yan. Okay, ang number 3 po natin, okay, number 3 natin ito, posibleng manalo na talaga ito, no? Si dating Senate President, dating Senador Vicente Soto. Si Soto po ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Alright, marami po siya ng batas at saka parang consensus so ang kanyang leadership sa Senado. Okay, tumakbo bilang
Vice President ni Lacson yan, pero parehas po ni Lacson ay natalo din po ito last election. Okay, so ano po to, no? TV host, katulad po ni Willie Revillame, ay TV host din po ito ng IT. Daga. Vicente Soto, Rodrigo Roa to. Ay, Vicente Soto. Hindi ko lang po alam kung iboboto po ito ni Mayor, dating Mayor Isko Moreno. Okay, tataka ako, wala po si Isko Moreno dito sa listahan na ito. Hindi ko po alam bakit. Okay? Ang pangalawa po natin ay si Rodrigo Roa Duterte, 53.8%. Mataas po yan, ha? Number two, no? Si Rodrigo Roa Duterte ay ano po yan, no? So, dating presidente, alam naman po natin, hindi ko po, kailan ba to? 3%. Okay, so may error, margin of error to, 3%. So 59, yung 53 pwedeng maging 56 siya, pwedeng maging 50% siya. Okay, so anyhow, number 2 pa rin siya. Alright, so yun. Okay, now, yan, dating naging pangulo natin yan, recently, maging controversy yan. Gusto niyang okay, ihiwalay ang Mindanao. Ngunit tingin ko po, no, tama na. Wag na po tumakbo si Rodrigo Roa Duterte. Kahit medyo mataas siya sa survey, hindi na po. Medyo matanda na po talaga. Halos binubuhat na siya habang naglalakad ng mga bodyguards niya. I-unfair naman po sa Pilipino kung tatakbo pa si Rodrigo Roa Duterte. Last time around nga, si dating Vice President Jojo Binay natalo sa eleksyon. Muntik nang manalo, number 13 yata, 14 si Jojo Binay. Okay? Anyhow, ayan, maraming salamat po, no? Siyempre, ang number 1 po natin ay ang broadcaster, no? Erwin Tulfo, no? Congressman din yan ng ACT-CIS party list. Okay? Ano po yata to? Para majority para majority floor leader, para deputy majority floor leader si Erwin Tulfo. Okay, so something like that. Okay, kapatid po ito ni Rafi Tulfo. Okay, so from the very start naman, may kinikilingan at mga parang partido ito si Erwin Tulfo. Dati pong naging DSWD secretary, ngunit hindi po ito na-confirm ng Commission on Appointments. Okay, dahil po sa mga iba't ibang mga issues and anomalies din. Pero anyhow, sa kanila na lang yun. Alright? So ito po yung mga ano natin, balikan po natin by ranking. Let's start by number 1, from the top. Erwin Tulfo, number 1. Rodrigo Roa Duterte, number 2. Vicente Soto, number 3. Amy Marcos, yan. Pagkasunod-sunod po, Pato de la Rosa, Bong Revilla, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Bongo, Ping Lacson, Paulo Duterte, Kiko Pangilinan, Den Robredo, Willie Ong, Willie Revillame, Lito Lapid, and Abby Binay. Alright, sige. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Thank you so much. Kung yung mga pangalan na yan ay kayo na nandiyan at iboboto mo sila, pakilagay mo bakit. And then kung hindi naman, no, okay lang po. May mga pangalan na gusto mong idagdag yan. Wala sino pa bang wala? Ang pangalan nito, kalimutan ko tuloy. DND Secretary Chudoro, Gilbert Chudoro, but wala na, no? Wala din dyan si Isko Moreno, yung mga pangalan na mga nandun sa ibang mga service. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to grow and maintain this channel. And of course, you are part of this family. Your comment or comments are very important. Thank you so much, guys. God bless you all.